po, 29 degrees Celsius. Mainit na po yan sa Finland, lalo at hindi sila sanay. Sinasabi sa amin sa work, di ba dapat sanay na kayo kasi galing kayong Pinas? Wow, so wala na kaming karapatang magreklamo pag mainit. Char. Siyempre, katawang lupa pa rin yun, di ba? Char, at nagtatrabaho naman kami. Tsaka, pare-pareho naman kami ng oras ng work. Yan, years ago, mga gawain namin sa probinsya mag-photoshoot sa kabilang bayan. Yan, sharing, isang gawain dito pag summer. Mga ukay po yan, dalhin nyo lang yung inyong mga second-hand na gamit, damit, at mamimili na yung mga tao. Ito ay tabi lang ng kalsada, isang malaking park dito sa Helsinki. May friend din ako naka-experience, nagbenta rin dyan, Pinay. Yan, mga reklamo sa buhay at mga sharing sa Helsinki, Finland, OFW. Mga 10 years na dito. Di ba yung pa 10th year anniversary niya, walang pabongga-bonggang post. Parang ang dami na rin kasi nating na content dito sa Kunay Vlogs na mga buhay sa Finland, pag-aaral, pagtatrabaho, mga culture shock, mga problema, mga benefits, pagkuha ng dual citizenship, Pinoy at Finnish. Tingnan niyo po playlist natin. May mahigit isang linggong bakasyon ako ngayong August from work, pero wala tayong overseas travel ngayon na content. Di naman lahat ng bakasyon ay kailangan mag-travel. Minsan kailangan mo rin mag-ayos sa bahay, mga decluttering, o mga ganiyang deep cleaning lang ng mga simpleng gamit sa bahay. Parang ito gamit na gamit ngayong summer, super init sa loob ng bahay. Apartment namin walang AC. Update sa mga pa-event ng mga Pinoy groups sa Finland ngayong August 23, Barrio Fiesta. Itong Philcom po ay registered organization talaga ng mga Pinoy dito sa Finland. Yung venue, Arkada yan, yung university kung saan kami nag-aral ng nursing noon, years ago. Pasilip naman nang nakiupo ako. Usually nakikilondry din kami dyan ng mats na malalaki na hindi kasya sa washing machine namin sa bahay. Ito ay mga example ng 24/7 na pesula kung saan naglalaba ng mga mats, malalaking laundry, textiles, linens, or regular na damit. Naisip ko useful nga yan kapag nagta-travel ka din. Share ko sa Hertoniemen Kartano. Libreng pumasok, yung parking lot nga lang paid. Meron silang parang old na mansion dyan at malawak na hardin. Pa-end na ito ng July, mainit pa rin kaya mas magandang lumabas na maglakad. Malamok nga lang dyan kaya maglagay na kayo ng mga lotion nyo. Hindi ko alam kung napapasok yung old na mansion, hindi ko na rin kasi nilapitan pero maraming naglalakad sa labas. Hindi ko na nakunan, diba kasi i-edit pa, i-blur. Halo-halo din pala yung mga bumibisita dito. Maraming locals, marami ring immigrants na kapareho namin, mga pamilya, ganyan. Bigla na lang naglalatag dun sa may damuhan. Yan yung mas malapitan dun sa lumang mansyon. At ito mismo yung kaharap niya na hardin. Mga alas 8 hanggang alas 9 po ito ng gabi. Summer, kaya maliwanag pa. Again, libre namang pumasok dun sa mga hardin, pero may bayad yung parking. Na-content ko na rin ata to dito sa Kunay Vlogs, pero mga autumn naman yun. Iba naman ang kulay. Yun, pasilip sa Hertoniemen Kartano. Sabi sa website nila, ang Manor Museum ay bukas ng Sundays, May to September 12 noon to 2 p.m. Ito, sharing, isang tradisyon sa work. May palibreng cake at regalo ang employer kapag nag-birthday ang employee. Pero dapat may bilog sa birthday niya. Kunwari 20, 30, 40, ganyan. May 0 ba? Tapos sa break room ng kumpanya, dyan magpapakape kapag hindi busy. Yung may birthday mismo, pwede rin siyang magdala. Usually, nagdadala rin sila ng mga sweets. Ang na-experience ko na dito sa present company ko, mas maraming nag-birthday na nag-50th. Ito naman pasilip sa ating balcony, mga mumunting tanim sa sako. Yan, cucumber, madaming bulaklak. Pero wala pang bunga, diba? Puro bulaklak. At pamigay ng generous friends, pa-take away bibingka na may itlog maalat, gawa rin ng Pinay Baker Chef. O, diba? Ano ang food cravings? Pinoy foods pa rin kahit nasa abroad. Pasilip din sa lagi nating kino-content na isa, Mountain Province, dragon fruit galing sa kapit neighbors ni Namudra, at ang kanilang tanim na mais. Fresh na fresh.
Ito yung mga nakakamiss sa probinsya kapag anihan na ng mga in-season ng pagkain. Thanks so much!